mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa ospital yon. Kaya nagbukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers, yung bagong urgent care ambulatory services. Opo. Yun ang Bukas Center. 24/7 yan. Hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Habang pinakikinggan ko po kayo, halimbawa, yung nabanggit niyo yung parang digitalization, para mabawasan ng pila. Ako meron po akong isang naisip, baka lang pwede niyo consider. Sige. Para matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na. Buti pa si Katunying, merong input eh. Oh, sige. Talaga. Old style ang ginagawa eh. Opo. Yun na nga, di kamay. Opo. Kaya, Yan, digitalization, wala kwenta. Stamp. Anong next? Bumalik ka. Kailangan mong puntahan yung isang opisina. Uuwi yun, babalik na naman doon. Isang linggo yun. Hindi mo naman pwedeng iwanan yung bata. Opo. Sino mag-aalaga? Sino magluluto ng hap? O, yan yung Malasakit Center. Yung ginawa ni Senator Bongo. Yan yun, yung hindi na pahirapan ang paghingi ng tulong sa gobyerno pagka nasa ospital. O, ang may gawa niyan, si Pangulong Duterte at saka si Bongo, Malasakit Center, na hindi nyo pinupondohan. Diba? Dinidefund ninyo. Muna ninyo. Diba? Yun ang Kaya yung internet malaking tulong. Ni-report ni ganito, bumaba wala na yung ganitong mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad. Ako, ito na. Peace and order na to. Peace and order. Ang gabi, yung anak ng estudyante, hindi makalakad, makahablutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung gano'n ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka Chief PNP. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Opo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Opo. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si... Tang inang peace and order plan yan. Para matugunan yung karimin sa Pilipinas, kinang ina niyan, yun ang yun ang plano niya. Magpaglakarin yung mga pulis. Papasyali mo yung mga pulis. Tayo rin, mag-walking kayo. Para nakikita kayo ng mga tao, ha? Mag-walking kayo. So, yun, para ang krimen, matapos ang krimen. Kailangan daw yung mga pulis maglakad-lakad at maging kaibigan. Ay, naku, Diyos ko po. Sir, hindi ba pwedeng... Kaya sinabihan ko yung PNP na bukod sa police visibility, talagang yung crackdown against crime, kailangan talaga seryosohin natin, asikasuhin natin. Kung maganda na sa tingin ng PNP yung ginagawa nila, hindi pa masaya ang tao, kaya kailangan pa nating ituloy-tuloy, mas igtingan pa natin yung ating pagbabantay. Putang inasan ka, parang nasa batibot ka nanonood eh. Ang solusyon natin para dyan sa mga krimen na yan, kinausap ko sila, yung mga pulis, paglakarin, tapos kaibiganin yung mga tao. Ay, nako, putang ina, si Bongbong parang, akala mo barangay yung pinamumunuan eh. Putang ina, pinamumunuan na ito Pilipinas eh. Tapos ganito, pucha yan, paglalakarin mo yung mga pulis para maging peaceful sa mga lugar. Anak ng tinapay, dagdagan natin yung intelligence budget nila para mas makahuli pa sila ng madaming drug lords, madaming pusher, madaming mga kidnap for ransom, madaming mga gun for hire. Talagang kailangan magbuo ng task force para sa ganito, sa ganyan. Ganun ang dapat gawin. Tangina, anong magagawa paglakarin mo lahat ng pulis sa buong Pilipinas? Mapapagod lang ang mga yan. Pag wala na doon yung mga pulis, magnanakaw na naman yung mga magnanakaw na yan. Ano ka ba naman, Bongbong, kung ano-anong iniisip mo? Si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Opo. Pag may pumutok dito, may tatakbo na yan, wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong ko. Baka tatakbo palayo. Pag may pumutok na ganyan, mas nauuna pa yung mga chismosa kaysa sa mga pulis. Pag lumilindol nga, mas nauuna pa mag-selfie yung mga tao kaysa lumabas ng bahay.
Ano naman tong bongbong mga solusyon mo pa grade 1 eh. Ano yung nangyari dito? Oh, yun ang dapat na mangyari. Police visibility. Tapos Visibility. yung mga patrol cars nila, di ba dapat ay nandid yan lagi para, actually kahit walang police minsan, Ano yung usapan nila para silang mga ano no? Tayo na para silang mga tanga no? Parang hindi sila nagpapatakbo ng bansa. Akala mo subdivision lang yung pinag-uusapan nila. Kailangan police visibility, no? Tsaka yung mga sasakyan nila dapat naka-ready, no? Para silang, para silang mga taga Sesame Street. Ay, nagkwentuhan to. Ay, nako. Alam mo, Bongbong, dapat kinuha mo na lang mag-podcast kami, Banateros. Para putangin na talagang diretso tayo sa issue. Anak ng toklay to si, di ba, no? Tama, no? Oh, dapat yung kotse nila, naka-start na. Oh, para naka-ready, no? Yan, anong klaseng, peace and order, yan? Policy yan? Anak ng tinapay. Paglakarin yung mga police visibility. Ang tagal na ng police visibility. Ang panahon ni Pangulong Duterte, putang ina, kaliwat kanan ang mga checkpoint. Ngayong panahon nyo, nawala yung mga checkpoint. Oh. minsan pag may patrol car deterrent na rin sa krimen Tapos, pangalawa pa doon ay yung ating emergency calling. Di ba meron tayong iba-iba eh. Bawat bayan, 119. 119, 911, 999, kung ano-ano. Opo. Gagawin namin isa. 666. 666 yung number of beast. Walang iya kayo. Yung pong drug situation. Oo. I'm sure nakarating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga gumagamit, tapos yung ibang mga pusher na mga small time lang naman pero nandiyan dyan na naman daw po. Ano bang gusto nyong gawin dyan? Kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman doon sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinanteriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na sabu, napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. Opo. So, malaki talagang nahuhuli namin. Malaki na uhuli nyo ngayon. Alam mo kung bakit? Ang luwag eh. Nakapasok na naman, kaya may malaki. Noon halos walang mahuli. Puro parapernalyas. Pero ngayon, ang daming nahuhuli. Kasi nga, open season na naman. Why? Ang dami yung nahuhuling shabu, wala kayong nahuhuling drug lord, tama? Meron na kayo napakulong na drug lord? Putang ina, sabi ko nga sa'yo eh. Sabi ko nga sa'yo, si Pangulong Duterte, ang daming drug lord na pakulong eh. Yung iba nga, nangamatay eh. Hindi ba? Yun ang talagang war on drugs. Eh ngayon, wala eh. Nakukuha nyo yung shabu, nila, daanin natin yun. Kung di nyo nakuha yung may-ari ng shabu na yun. Ano nangyari sa ano nila? Saan yung driver nun na nagdadrive nun? Ano nangyari nun? Nasunog nyo na ba yun? O nasunog na ba yun sa chimenea, yung mga droga na yan? Wala na tayong balita eh. Yan ang sinasabi, kaya nagdududa tao sa inyo eh. Kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse, at saka yun. Pero ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Opo. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Ang laking pera eh. Opo. Ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang Yun yung sinasabi ni Pangulo. Yung drug lord, yung pusher, dahil madaming pera, kayang bilhin lahat. Anong gawin natin? Putangin nang yan, barilin mo na. Di ba? Diduin mo. Oo, sabihan mo sa kanila manlaban sila. Para talagang tapos na problema natin, di ba? O kasi ikaw na may sabi, capable yung mga yan at corrupt ang mga Pilipino. So, ganito bribery here, bribery there. Bayad dito, bayad dyan. Mayaman eh, di ba? O, dyan ngayon yung sinasabi ni Pangulong Duterte na, utangin na yung mga yan. Alam na nilang bawal, pinaggagawa pa rin nila. Dapat yung mga yan, tumirik ang mga mata niya, no? Kaya mawalan ng hininga mga yan. Ganun dapat, sir, matapang. Hindi pa pwedeng ganyan. Raid. Walang nahuling drug lord. Raid na naman. Tapos hindi nyo namamalayan. Puta yung mga polis, nire-recycle na pala yung mga yung mga droga na yan. O hindi ba? Wala talaga eh. Nama yung sweldo nila sa gobyerno doon sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin. Yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan
ng atensyon yung nasa baba. Oo. yung nasa baba. Mm-mm. Oh, so dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. Mm-mm. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin. Saan? Wala kami nakikita eh. Sana may binalita, isang drug lord, high profile, ganito, ganyan, Chinese. Wala, sir. Oh, sabi ko nga, talaga manluloko talaga eh. Bolero talaga eh. Talagang guilty. So ngayon, in the same vein, yun nga, part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa grassroots level. Yeah, po. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nagbabalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero, tignan na muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DILG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na kung ano-ano ginagawa. And that's why yung aming bagong is cops on the beat na may tao doon. Kasi kung may tao doon, walang ginawa yan, araw-araw umiikot ng umiikot. Alam niya lahat yan. Yeah, po. Oo, alam niya lahat So, yan. aasahan po namin in the next coming days, pati mga, kumbaga, ang tawag namin dyan, yung maliit, mga dagandingding eh. Mga dagandingding, uhulihin na rin sila, hindi na sila pababayaan ng pulis, hindi po big time. Ay, kasi talaga, iniiwasan ko, yung basta't may suspetsa, o may hinala, o may sumbong, basta't kuhuli, papatayin na lang, di ba? Wala Yun, naman. doon kami lumayo. Opo. Doon kami lumayo. Dahil talagang ayaw ko yun. Dahil hindi naman dapat gawin yun. Sabi ko, mag-focus tayo sa malalaking drug bust. Ngayon, mag-focus ulit tayo doon sa small time. Sabay yun. Tinitira yung malaki, Hindi tinitira yung naman maliit. titigil yung mga operation. Sakit sa ulo, ano po. Oo, talaga. Opo. Kayo po ba, anong gusto nyong... Wala kayong nahuli. Wala kayong nahuli, wala nga kayong natatapos na kaso eh. Ay nako, pinalabas nyo pa nga si Kerwin Espinosa eh, drug lord yun eh. Nanalo pa mayor, pinalabas nyo pa si Leila de Lima, may kaso rin sa drugs, pinapabalik na nga ng Court of Appeals eh. Nasa kulungan dahil hindi daw tamang i-acquit dahil lang dun sa ano eh. Hindi tamang i-acquit dahil lang dun sa recantation ng testimonya eh, ng mga testigo eh. Anong pinagsasasabi nyo? Lumala ang droga dito dahil nagpabaya kayo. Plain and simple. Wala nang ifs, wala nang buts. Yun talaga ang rason. Oh, and this will all fall on your lap or on you. Ikaw yung masisisi dito. You are the one to be blamed. Regarding dito. Dahil wala ka namang ginagawa talaga. Wala kami nakikita na ipakulong mo na o kung ano man. Gusto nyo, kayo ay kinatatakutan o kayo ay nire-respeto? I want to be respected but maybe fear is better. Considering our current situation. Ano ba? Yeah. Kaya ako po tinanong yun kasi I'm sure naririnig nyo naman yung mga usapin ng mga katiwalian, kung saan-saan, sa ibang ahensya ng gobyerno, ibang sangay ng gobyerno. Kasi daw po, mabait nga po kayo at hindi daw po natatakot sa inyo itong mga tampalasan, mga luko-luko na to. Ngayon pong papasok tayo sa susunod na second half. Ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption effort? Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Kasi basta umalis ka na. Kundi kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang. Marami-rami na rin. Pero sir, ang laging sinasabi, I am resigning due to health reason. Parang binibigyan nyo pa ng graceful exit eh. Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa eh. Pero ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin. Ngayon pa lang naisip. Ay nako, no parang si Bongbong nangangampanya no. Nanalo, sir, for your information, nanalo ka na. Presidente ka na po ng Pilipinas.
Ngayon mo palang nilalatag. Tapos ito matindi, nilalatag niya kay Katunying yung gagawin niya, hindi sa mamamayang Pilipino. Oh, sir, the campaign period is over and hindi ka naman kandidato. Actually, nangako ka na nung 2022, tutuparin mo na lang. Tapos ngayon, may mga bago ka ng mga proseso, sistema na gustong mangyari. Walang hiya, BBM. Ba't mo ginawa sa sarili mo? Ito, ang dami mong oras, ha? Ang dami mong time, dami mong panahon, dahil problema ng Pilipinas, tapos inuna mo itong walang kakwenta-kwentang press con mo. Pero salamat dito. Kasi meron kami content at salamat dito, ang dami mong inamin na talagang mahina ka. And again, this is in the internet already. Kapag ka meron ka na namang ibang pinagsasasabi, in the future, kaya na naman nating i-cross check with this video. Kasi iba talaga yung sinasabi mo sa ginagawa mo at sa nakikita ko, tayo na talaga, ibang klase talaga ang tigas ng pagmumukha ninyo. May katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga, sa ginagawa namin performance review, yun ang warning ko sa kanila. And that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o corrupt, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Tignan natin kung ano maging resulta nitong performance. Ang bait nyo, sir. Ha? Ang bait nyo talaga. Bakit? Palagay ko naman, kung happy kayo sa iba, meron kayong hindi kayo happy sa iba dyan. Yung mga hindi ako happy, tinanggal ko na. Wala na bang tatanggalin? Kung hindi hindi sila nakapag-perform na mabuti. Opo. Tinanggal mo lang naman si Arnel Ignacio eh. Yun na nga na yung nag-iisang tatrabaho, tinanggal mo pa. Pero kung meron siyang kinurakot, tama yan. Pagtanggol niya yung sarili niya, di ba? Tinan natin kasi parang sila sabi may bilyon-bilyon daw na project eh. Kaya natin sa kanila. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, Ito na. gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Yun ang sinunghaling talaga, no? Ayaw daw niya ng gulo. Gusto niya mo ipagsundo sa mga Duterte. Pero, tinatarantado nila patuloy yung mga Duterte. Alam mo, matindi na rin yung pressure na nararamdaman nitong mamang ito. The reason why ginawa na nila ito para to siguro save face or para ewan ko, hindi ko talaga alam. Pero sa nakikita ko, papashift na talaga yung power and pa-exit na itong mokong na ito. And kailangan nito talagang mahipagkaibigan ulit, budulin yung mga Duterte. Because kapag ka nanalo ang mga Duterte and lahat ng mga trabaho nito binalikan, sigurado ako, 100% makakasuhan itong loko-loko na ito. And I just hope that one day makita ko itong tao na ito with all the issues at with all the pagpapahirap na ginawa niya sa taong bayan, lalong-lalo na ginawa nila sa KOJC, I really want to see him behind bars. Pati yan sila Torre, lahat ng mga nagmalabis sa kapangyarihan nila. Sana VP Inday, sana. Kaya nga makikita mo, wala na. Makikipagbati ka, sir. Kaya mo pa bang pauwiin dito sa Pilipinas si Pangulong Duterte? Pauwiin mo sa Pilipinas si Pangulong Duterte bukas na bukas din. Baka. Total, tanga naman yung mga Pilipino. Baka sakaling may maloko ka. Pero makikipagbati ka sa mga Duterte. Gusto mong sabihin na you don't want quarrel with anyone? Pero ganito ginawa mo sa bayang Pilipinas, ganito ginawa mo sa mga kaalyado mo. Pinalibing yung tatay mo. Pinamigay mo yung tatay nila. Hindi ba? Tapos ginastosan ka ni Pastor Apollo Kibuloy, wala kang utang na loob, pag galing mo ng Amerika, binalasubas mo sila. Yung lahat ng mga taong tumulong sa'yo, tinarantado mo, tapos ngayon mabait ka? Tapos ngayon sasabihin mo na ayaw mo ng quarrel with anyone? Kung ayaw mo ng quarrel with anyone, sana hindi mo hinayop yung mga taong tumulong sa'yo, binigyan ka ng importansya, may utang na loob ka, pati pamilya nyo. Nitong interview na ito. It's such an eye-opener that BBM indeed is a weak leader
At talagang napakasinungaling na tao. Mas maganda, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka, Hindi niya ma-articulate eh. Alam niya kasi nagsisinungaling siya eh. Alam niya kasi na putang ina katarantaduhan yung sinasabi niya eh. You want to be friends with the Dutertes? You were friends with the Dutertes before. They helped you. You begged para maging vice president ka ni Inday. Ibinigay sa'yo ni Inday yung presidency. Ikinampanya ka niya. Ikinampanya ka ni Pastor Apollo Kibuloy. Ipanalibing ni Pangulong Duterte yung tatay mo dahil ayaw niya na ng politika. Tinulungan niya kayong lahat. Naging maayos siya sa inyo. Maganda ang pagpapakilala ni Pangulong Duterte sa inyo nung panahon niya. Sinasabi niya na idol niya yung tatay mo, na ganito, na ganyan, maganda nung panahon na yun. Tinanggap ng taong bayan yun. Tapos pag-upo mo, ang unang-unan yung tinrabaho, anak niya, si Pastor Apollo Kibuloy, yung mga properties ni Pastor, tapos itong mga Duterte, pinadala niyo pa si Pangulong Duterte sa dahig. Anong klaseng tao ka? Tapos sasabihin ni Katunying, mabait ka? Ang inan to si Katunying, tanga talaga eh. Mabait to. Hindi ba nagrally nga ang Iglesia ni Cristo nyo dahil hindi siya pabor? Hindi sila pabor sa impeachment. Tapos yung anak pa mismo nito ang nag-push ng impeachment, yung 4th articles of impeachment. Yung 4th impeachment complaint pala yun. Tapos sabihin nyo, mabait ka? hindi ko, magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Parang siya pa yung ginugulo, no? No? Parang siya pa yung ginugulo. Tapos ito naman si Katunying, gustong dilaan yung pisngi niya, no? Walang hiya talaga naman. Awang-awa naman kami sa'yo, BBM. Parang aping-api ka naman. Parang ikaw pa yung inapi, no? Parang ikaw yung inagawa ng tatay. Parang ikaw pa yung kinakawawa. Ngayon, parang ikaw yung may impeachment, kung makapagsalita ka. Okay, no? Parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay... But anyways, ayun, at least napag-usapan natin ito. At nakikita naman natin mga bossing na nagbabago na ang the tide is changing, ika nga, nagbabago na ang agos. At nakikita na natin na unti-unti papunta na tayo sa panibagong yugto ng ating buhay, which is yung kakatapos lang actually in 2025, pero excited talaga yung tao sa 2028. Why? Excited talaga yung tao na mawala itong buwisit na ito. Kaya nga sobrang dami ng mga Pilipino na lumabas sa kanilang tahanan para bumoto. Ang problema lang, 18 or 17 million na mga botante yung nasira yung kanilang mga chances na makakast ng boto doon sa mga kandidatong gusto nila, mahal nila, dahil nga dito sa issue ng COMELEC na sana ay mag-manual count na. Ito si Bongbong, makikita pa rin natin na as always, sabi nga ni Winnie Monsod, just look at what he's doing. Do not listen to what he's saying. Because this person is, kumbaga, this person is really known na iba yung ginagawa doon sa sinasabi. Oo, parang pathological na sinungaling ito. At talagang bilib na bilib siya sa kanyang sarili at tingin niya talaga siya pa yung aping-api. O bay, sana nagustuhan nyo itong content na ito. At least naipakita natin. Ako talaga, hindi ako maniniwala sa isang taong sinungaling. Ang taong sinungaling, nature na niyan magsinungaling. Ang taong ahas, nature na niyan manuklaw. Kapag nabudol kayo ulit nitong mokong na to, sabi nga ni Pangulong Duterte, bahala na kayo. Basta ako, nagsabi na sa inyo, wag na kayo maniniwala rito, ganito, ganyan, ganito, ganyan.
O pag naniwala pa rin kayo, bahala na kayo. Hindi mabait itong taong to. Hindi nga niya kayang tanggapin eh. Lahat ng hindi niya ma-express yung yung kanyang mga pinagagawang kasalanan sa bayang Pilipinas eh. Ayan na. Maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. God bless us all and God bless the Philippines. Magandang gabi. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta